Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Nag-react na ang kampo mga kababayan ni Sara Duterte sa resulta ng impeachment hearing ng House Committee on Justice kahapon, kung saan idiniklara unanimously ng mga members ng Committee on Justice na may probable cause na ma-impeach si Sara Duterte dahil po sa preponderance of evidence. Napakalakas ng ebidensya laban kay Sara Duterte. So ito, naglabas na ng statement po yung kampo ni Sara Duterte. So sabi dito sa report ng GMA News, evidence is curated, even spliced. Madaling sabi, arranged, at saka spliced. Alangan man hindi spliced. Hindi man pwedeng lahat i-present doon. Maybe sa trial mismo yung full video na relevant doon sa sa topic, relevant doon sa articles of impeachment, pero malamang hindi yung full press ko ni Sara ang i-replay. That is normal kasi may mga usapan din doon na hindi man kailangan, not related, kaya kailangan talagang i-splice. So anong problema ninyo sa in-splice na video? Ubusin lang yung panahon ng mga congressmen, tapos yung full video i-replay. Malamang yung National Bureau of Investigation may full copy ng video. Pero that is normal na sa mga presentation dapat i-splice siya. Kunin lang kung alin doon yung mga statement na nagsasabi ng malinaw na pagbabanta ni Sara Duterte sa ating Pangulong Bongbong Marcos. So anong problema ninyo? At saka kung may problema kayo, ang tanong nga, bakit hindi ninyo sinasagot sa mismong hearing ng Justice Committee? Nakatatlong hearing yung Justice Committee, ni isang hearing, hindi nag-attend si Sara Duterte. Tapos ngayon, magrireklamo kayo, binigyan kayo ng sapat na pagkakataon ng panahon. Paulit-ulit na tinatawag si Sara doon. Laging bakante yung upuan ni Sara. Si Sara nandun sa Laguna. Sa isang event ng Office of the Vice President, nandun siya. So ang ibig sabihin, wala siyang intensyon na mag-appear sa hearing ng Congress kasi wala siyang respeto sa Kongreso. Pagkatapos magrereklamo kayo sa media, sa press statement. Anong kalokohan yan? Kung mali yung akusasyon, baliktarin ninyo. Mag-present kayo ng ebidensya na babaliktad mismo sa mga akusasyon ng mga complainants dito sa articles of impeachment, sa impeachment case mismo. May reklamo pala kayo. May tamang forum para sa pagreklamo. At yun hindi ang social media at yung mainstream media. Ito mga kababayan, sabi dito sa report ng GMA News, Counsel for Vice President Sara Duterte in the NBI complaint, lawyer Paul Lawrence Lim releases a statement regarding the House proceeding yesterday, April 29, that found probable cause on the impeachment complaints against Vice President Sara Duterte. This cannot be the foundation for probable cause, sabi po ng kanyang abogado, much less a prima facie case with reasonable certainty of conviction. Part of the statement said, yun naman pala, bakit hindi ninyo ito sinabi? Hindi kayo nag-appear with Sara Duterte kasi yung abogado lang, kung abogado lang yung magsasalita, hindi man po ayaan ng committee. It will be against the rules of the committee. Kailangan si Sara mismo ang magsalita with assistance ng kanyang abogado. Yan ang tanong natin. May reklamo kayo sa proceedings. Bakit hindi ninyo kinontra doon mismo sa impeachment proceedings? Wala eh. Puro kayo press release. So sabi dito, the presentation on the Vice President's alleged commission of inciting to sedition and grave threats
at yesterday's House Committee on Justice hearing publicly reveals the paucity of the charges against her. Evidence is curated, even spliced. Alangan man yung full video ni Sara, i-replay doon. Manonood na lang yung mga congressmen. Puro sablay mga kababayan yung argumento ng mga abogado ni Sara. Context is ignored. Opinion is substituted for facts. Guesswork is presented as investigation results. This cannot be the foundation for probable cause, sabi po ng kanyang abogado. Much less a prima facie case with reasonable certainty of conviction. Simply repeating a conclusion, no matter how vehemently, does not make it true. Paano hindi totoo na kasi sinabi nga ni Sara, quote on video, kasi press con nga yun niya online. Mula mismo sa kanyang bibig, no joke, no joke. Nangontrata na siya ng assassin. At yung defense ninyo, ito mga argumento ninyo, dapat sinasabi ninyo sa committee. O ngayon, tapos na yung committee, sa plenary na yon, may pagkakataon pa kayo doon. Pumunta dapat doon si Sara. Kasama kayo na mga abogado. Bakit di ninyo hinaharap? Anong purpose pala na napakarami ninyong abogado to defend Sara, pero idini-defend ninyo through press statement, hindi man doon sa Congress? Ano yon? Di ba doon pa lang sablay na? So pinili ninyo na mag-press statement sa social media, sa mainstream media, para ano? Para magpropaganda. Yon ang malinaw. Napakalinaw ng video. Napakalutong ng pagmumura at pagbabanta ni Sara. Tapos sasabihin ninyo, hindi totoo. Si Sara mismo nagsabing no joke, no joke. Sabi pa dito sa statement, similarly, the attempt to create a causal link or relationship between the Vice President in alleged comments against the President demands a gigantic leap in logic in abandonment of basic evidentiary principles. The non-existent connection to the Vice President is posed as a mystery, still under investigation with no immediate answer, but strategically implies guilt. This excites judgment without evidence. Anong walang ebidensya? Na yung ebidensya, yung bibig niya mismo. Recorded yung kanyang pagsalita. No joke, no joke. At inamin niya doon sa kanyang pagbabanta na nanlilisik yung mata at umuusok yung bumbunan, na may kinontrata na siya at nagsabi na yes. O, di ba? Napakalinaw. Pure na plus na panloloko. Harap-harapan na panloloko yung ginagawa ninyo para mag-deny. Sa husgado kayo magpaliwanag. So, sabi pa dito sa statement nila, if there is anything that was proved by yesterday's proceedings, it is to confirm that it is and has always been a fishing expedition aimed at giving a semblance of substance to the defective impeachment complaint. What? Anong sinasabi ninyong fishing expedition? Na yung isda na nabingwit na sa bibig mismo, nahuli na. Ang fishing expedition, kung yung fish nasa dagat pa, hinahanap. Dito po hindi na nahuli na yung isda. Kaya walang fishing expedition. Nahuli yung isda sa bibig. Tama po mga kababayan. Walang fishing expedition dito. Sabi pa ng kanyang abogado, with the committee hearings finished, the issue of the alleged commission of crimes will be addressed at the proper fora where evidence is expected to support judgment and the rule of law is expected to be respected. Ganun naman pala ang paniwala ninyo, ang proper forum, yung Senado. Bakit umiwas kayo last year?
O, di ba? Napakalinaw, puro palusot, mga kababayan, and inconsistent yung inyong mga sinasabi. Yung last year, immediately iniakyat sa Senado with 215 signature, nagreklamo kayo. Hindi daw binigyan ng due process. Nagreklamo kayo sa Korte Suprema. Ngayon, nang binibigyan kayo ng due process, kaya nga walang TRO yung Supreme Court. Sinasabi naman ninyo, hindi proper forum yung pagbigay sa inyo ng due process, hindi pala proper forum yon. Di ba? Ayaw kasi ninyong mag-isa. Ayaw ni Sarang matanong kasi hindi niya kayang sagutin yung mga tanong ng mga congressmen. Ang gusto niyang magtanong, yung mga tulad ni Amy Marcos, tulad ni Robin Padilla, tulad ni Bato de la Rosa. Yan ang style ninyo po. Kahit sa media, ang gusto lang ninyo magtanong yung mga alipores ninyong media, social media at mainstream media na friendly sa inyo. Pero pag hindi friendly, walang tanong-tanong. Sabi mismo ni Sara, yan o. Hindi na ako magtatanong sa'yo kung galit ka. Pwede po magtanong. Anong tanong? Hindi na ako magtatanong sa'yo kung galit ka. Pwede po magtanong. Anong tanong? Hindi na ako magtatanong sa'yo kung galit ka. Talaga niya, Mr. Maravillas, puro pag-iwas. Hindi na po makakaiwas si Sara. This is the end of the road sa kanyang political career, mga kababayan. Checkmate ang mga Duterte. Hindi siya makakaiwas sa mahabang kamay ng batas, mga kababayan. Ito yung panahon ng accountability na kailangan niyang panagutan ang mga ginawa niyang mali.